Madalas po tayong mapahanga ng matataas na gusali tore. Pero naisip niyo ba kung sino-sino at paano naitayo ang mga ito? Kilalanin natin ang mga manggagawang Pinoy na may talent sa trabaho ito. Ang tawag sa kanila ay erectors. Sila ang mga manggagawang nagtatayo o nagkaayos ng matataas na gusali o tore. Tawagin mo na siya. Dito sa Pilipinas, nasa 237 metro ang pinamataas nilang inakyan. Natumpas ito ng pinagpatong-patong ng 26 na poste ng Meralco. Pero sa abroad, triple ang taas ng inaakyat nila. At kung umaakyat, naka-helmet lang at harness na titigil sa kanilang pagbagsak. Kaya naman, salang-sala ang mga erekto. Dapat maganda ang balanse at higit sa lahat, marunong umakyat ng puno ng nyo. Sa katunayan, ayon sa construction company na TriEx, maraming nag-a-apply sa kanila pero konti lamang ang nakukuha. Unang-una, kailangan malakas ang katawan. Yung tama ng paa niya pag naglalakad siya sa sahig o kaya sa lupa, yun ang may indication doon na po pwede siyang maging erector. Sinubukan ko kung kaya ko bang maging erector. Nanonood mo siya? Hanip si Kuya Erto, si Captain. Mga 100 feet na kami ngayon. Ang middle. Hindi naman masyado nakakalula pa, pero tignan natin mamaya. Sinundan ko ang mga erectors hanggang sa unang landing ng tore. Pagdating doon, nagsimula na silang tumawid sa maninipis na bakal. Medyo delikado ata ron. Subukan ko muna ito. Itong mas ligtas na hagdan papunta sa taas. Ganito kasimple para sa nila itong trabaho nito. Pero ako, first time, nakakiyat din sa tore, na hindi ko magamit ang elevator. Ako, lulang-lula na. Pero para sa iba na hindi nadudula sa matataas na lugar at kayang maging erector, maraming trabaho ang naghihintay sa ibang bansa. Ayon sa POEA, mula 2000 hanggang 2008, patuloy na nadadagdagan ang mga pinapadalang mga erector sa ibang bansa. Pinaka-in-demand ng mga electors sa Saudi Arabia, Qatar at United Arab Emirates. Nangangailangan din ng mga electors sa Canada, Cyprus, Oman at Papua New Guinea. At sa mga papalaring matatanggap sa ibang bansa, pwedeng umabot ang sweldo nila ng $900 kada buwan o 45,000 piso. Sinlaki ng sweldo ng nagsisimulang doktor dito sa Pilipinas. Mahirap, delikado, at ilan lamang ang may kaya ng trabaho nito. Pero sino ang magtatayo ng mga tinitingala mo kung hindi ang mga manggagawang ito? At nagdaan na naman po ang isang araw ng pagbabalita. Isang araw po na bahagi na ng kasaysayan. Sa ngalan ng bayan, sa ilalim na nag-iisa nating bandila.